Pagdating naman sa main event mga tol, nakuha po ni Alexandre Usyk ang panalo via split decision. Maganda yung pinakita ni Alexandre Usyk sa mga unang round. Binigay ko kay Usyk yung kalamangan sa round 1 and 2 dahil maganda yung mga patama niya kay Fury. Pero pagdating nga po ng round 3 hanggang round 6, medyo binigay ko na kay Fury ang kalamangan. Nakaka-counter kasi itong si Usyk ng uppercut. Tuwing pumapasok si Usyk, sinasalubong ni Fury ng uppercut sabay jab. So hindi ko makitaan si Fury na bumabato ng mga malalakas na suntok, no? Talagang nakarelax lang itong si Fury kapag bumabato ng suntok. Kaya nagagawa ni Usyk na maging agresibo dahil itong si Fury bihira bumitaw ng suntok. Jab lang ang madalas binibitawan ni Fury, pero hindi siya masyadong bumibitaw ng kombinasyon, lalo na yung power shot. Pero swabe rin yung pinakita ni Fury mga tol dahil nakakounter niya ng uppercut si Usyk. Ang pinakamagandang round para kay Tyson Fury itong round 6 dahil dito niya nasaktan si Alexandre Usyk. Pero pagdating na nga po ng round 7 and 8, dito na bumawi si Alexandre Usyk. Lalo na dito sa round 8 mga tol, dito niya pinadugo ang ilong ni Fury. Tinamaan ng magkakasunod na kombinasyon itong si Fury hanggang dumugo na ang muka. So dito na nagbalik yung kumpiyansa ni Alexandre Usyk sa round 8. Kaya pagdating po ng round 9, muntik nang matapos sa knockout itong si Tyson Fury. Nasaktan si Fury mga tol at nagrogi. Akala ko nga nagbibiro lang si Fury, pero totoo palang nasaktan. Hanggang kumakapit na itong si Fury sa lubid. Malapit na kasi yung oras sa round 9 mga tol eh. Hindi pa naman bumabagsak si Fury pero sobrang groggy na siya. Pero biglang pumasok itong referee at binilangan si Fury. Hindi pa naman bumabagsak si Fury pero binilangan na siya habang nakatayo. Kaya na-save by the bell si Fury sa round 9. Pagdating ng round 10, nakarecover na si Fury pero dinodomina pa rin ni Alexandre Usyk. Si Usyk pa rin ang tumitira ng mas malalakas na power punch. Pagdating ng round 11, ganun pa rin mga tol. Si Alexandre Usyk pa rin ang agresibo at tumatama ng mas malinis. Hanggang pagdating na po ng round 12. Pagdating sa hurado mga tol, dito ako nagulat sa score. Meron isang judge na pumabor kay Tyson Fury. Yung isang judge naman 114-113 pabor kay Usyk. Kaya umabot pa sa split decision ang panalo ni Alexandre Usyk. Kung hindi pa na-knockdown itong si Tyson Fury, kung hindi siya binilangan, baka naging tabla pa ang laban o kaya baka binigay pa kay Fury ang panalo. Sa score ko kasi mga tol, malinaw na panalo na si Alexandre Usyk via unanimous decision. Pero pagdating sa hurado, umabot pa sa split decision. Sinabi naman ni Tyson Fury, congratulations kay Alexandre Usyk, pero dapat si Fury daw ang panalo. Naniniwala raw itong si Fury na dapat binigay sa kanya ang panalo. So ito mga tol, magkakaroon pa ng rematch dahil nakasulat sa kontrata rematch clause. Sa ngayon, si Alexandre Usyk na po ang undisputed sa heavyweight division. Ang pinakauling undisputed dyan itong si Lennox Lewis. 3 major belt pa lang ang hawak niya noon. Pero ngayong 4 na belt na ang undisputed champion. Pinakauna itong si Alexandre Usyk, kaya history ito mga tol. Nasaksihan natin ang history na pinakaunang undisputed for belt. Okay mga tol, congrats kay Alexandre Usyk at syempre salamat din dahil panalo tayo sa kanya. Okay mga tol, ingat tayo lagi, God bless po.